Hi, Doc Suzette. Hi, Good good evening. afternoon, good Ay, evening. Ayan. Naghahang sorry, ka we're ata. late. So, I'm Nag late pala. naghahang Okay. ka. Hindi Nag-hang? ka hindi ka nagmo-move your Ayun. screen. Okay na? Not yet. Ako ba nagmo-move? Laging nag-move ka sa akin. Laging nag-blur ako. Yeah. Ah, Sige, dahil diyan, ayusin mo lang muna. Hintayin lang kita. But naririnig mo ba yung cat ko? Anyways, good evening parang po sa nag-hang inyong ako. lahat. Yes, naghahang lang. Hindi naririnig kita, Doc, pero hindi ka gumagalaw. Okay, sige. Try the And change ako ng nagcha-choppy. net. You're also choppy. Yung voice mo chop siya. Anyways, good evening po sa inyong lahat. Marami na pong nandito. We already have 27 viewers. So tonight, we will be discussing and starting another series po dito sa ating Doctor's Desk. And it is about the foods that we eat. So, aalamin natin dito kung yung mga pagkain natin, paano ba siya pinoproseso ng ating Buksan yung katawan. bintana na eh. But at the same time, ano din ba yung nagiging effect ng mga pagkain sa process ng ating katawan. Okay? So, hello po. Ayan, si Doc Suzette ay medyo nagkakaroon ng technical difficulty, problem. Am I okay? Your voice is okay though, but your vid is not okay. Am I okay? Yung video mo is not moving. Alright. So, para po simulan natin yung gabing ito, marami po sa inyo nag-aabang, no? May mga comments na nga dito about the best diet for human kasi syempre maraming alam na yung topic na to is actually we're going to dig deeper. We're also going to analyze at the same time gusto nating alamin ano nga ba yung pinakamabuti, mainam na mga pagkain para sa atin sa tao. So yun yung gusto nating malaman. And at the same time, paano mo din malalaman na okay sa'yo yung pagkain na yun? O meron ba talagang standard? Or meron ba talagang masasabi natin na one size fits all na food, hindi diet na food na kung saan pwede para sa lahat. So gumagalaw na po si Doc Suzette. Salamat sa Panginoon. Ayan. Pero may guest tayo ngayon, Doc Suzette. We have a guest for tonight. Naka-mute ka. I-unmute mo lang sarili Yes, mo. Ayan. excited ako sa guest natin for today. Akala nyo kami lang dalawa ni Doc Suzette, pero hindi. Siyempre, yung pang-iistorbo lang ay talagang napakagaling namin dyan. So ngayon, meron po kaming, we have a guest for tonight, si Sir Alan Cura. Of course, most of our community, part of the community, kilala na nila si Doc Tuloy. Kasi yan ang advisor ko, kaya pa nagiging doktor na talaga siya sa paningin ko eh. Pero kung hindi nyo lang po nalalaman, si Sir Alan Curang, isa sa mga sources na ko personally din ng ibang mga researches kasi sobrang sipag, and he knows how to actually find a research that is kumbaga valid, and at the same time ano yung tawag doon sa Tagalog, Doc? Yung parang akma doon sa pangangailangan. So, without further ado, of course, we are presenting you right now, Sir Alan Cura. Hello po, Sir Alan. Magandang gabi Hello, sa sir. iyo. Welcome po. Good evening. Welcome sa Thank Pinas. you. Magandang gabi po. I hope you're enjoying your vacation. Sa lahat. Thank you for having me, mga idol na Pinay MDs. Yeah. Talagang, thank you. It's our pleasure, Sir Alan. Actually, bagay na bagay kasi kay Sir Alan yung topic na to. If there is one person who could actually elaborate yung topic about foods,
for human being, how it affects the body and how the body processes the food. Hindi pwedeng wala si Sir Alan Cura dyan. But of course, we want to introduce din si Sir Alan sa mga bago nating mga taga-pakinig, taga-panood. And Sir Alan, may you please introduce them yourself? Ano po yung iyong professional background para lang din maunawaan nila? And how did you, sabihin na natin, small ano lang po, kasi magtataka sila, paano kaya si Sir Alan Cura napunta rin sa low carb or paano niya natagpuan yung low carb? So at least give them a background of how you discovered the low carb or the therapeutic carbohydrate restriction yourself. Yes. Well, para sa kaalaman po ng iba, dati po akong nagtuturo sa Tarlac State University, no? So I was also a former dean ng College of Business and Accountancy. So for about 14 years nasa academe ako. So actually CPA ako by profession. So meron din akong IT background. So though ang low carb journey ko or sa yun ang ginagamit ng iba, di ba? So sabihin natin na hindi kasi hindi sugar or insulin resistance ang naging issue ko, kundi siguro yung iba familiar na rin sa word na gluten. So sometime in 2012 nalaman ko na gluten intolerant pala ako. Okay, dahil sa kakakain ng pasta, no? Or yung spaghetti, no, macaroni, anything na made from wheat. So, para sa kaalaman ng iba, yung gluten, yan yung primary protein na nasa wheat. Yun yung kaya nga sticky pag nagmamasa ka ng harina, no, ng wheat flour. Sticky siya. Actually, yun yung gluten, yun yung nag-hold. Kaya marinig mo yung mga chef, yung mga bakers, o yung mga pastry, gusto nila yung gluten umalsa yung bread. Somehow, hindi natin pwedeng sabihin na yung bread masama sa health natin. Dahil paano naman yung mga ancestors natin o yung mga early days na nabuhay. Probably over time, dahil doon sa gluten na yan, nagkaroon ako ng digestive problem, no? So napag-alaman ko na ano pala yung dapat na kinakain natin, which is naka-design do sa ating digestive system. At the same time, probably yung food preparation na traditional, yun ang hindi na natin ginagawa. So gluten is indigestible pagdating sa stomach natin or sa bituka natin. Pero yung mga sinaunang form ng paggawa ng tinapay, hindi kagaya ngayon, no? So probably yun yung isa sa mga na-realize ko na pagka binalik mo yung traditional, bumalik ka sa nature, bumalik ka sa evolution, so kung ano yung naka-design sa katawan ng tao, probably it will reverse things na nararamdaman mo halimbawa. Kasi sabi nga ni Hippocrates, all disease begins in the gut. So kung yung pinapasok natin sa bibig natin, so yun yung magsisimula doon. It's either you feed the disease or you are actually feeding your body with nutrients. So dalawang bagay lang naman yan, di ba? Either magkasakit ka or maging healthy ka. Yan, ganun. Sir Alan, so na-diagnose kayo with gluten intolerance. Ano yung mga symptoms na naramdaman ninyo? Yung word na diagnose, that means na parang ba talaga? Or actually, natakot akong magpatingin kasi that time, may dugo na yung pupo ko. No, dumating sa point na ganon. So ngayon, pag sabi ng misis ko magpa-colonoscopy ka, sabi ko inisip ko lang yung procedure, parang natatakot ako. so pero hindi ko sinasabi na na ganun lang gawin nila. Pero
ang sa akin kasi, alam ko kasi na meron akong binago, no? Actually, nag-switch kasi ako eh. So, para din makita niyo yung background. Yung kasing nature of work ko that time, nasa isang oil rig. So, yung aming principal are Italians. So, ngayon, Pasta sila. Kaya nandoon yung pasta. Ngayon, nagmimik ako, naggaya-gaya po tumaya ako doon sa isang kababayan natin na mahilig siya sa pasta. So ngayon, instead na kakain ako ng rice, so lahat ng rice dati kinakain ko, pinalitan ko ng pasta. So lunch, pasta. Dinner, pasta. Tapos sa umaga, bread. Sa mga ganun ba? So typical. Okay, mag-alala, sir. Nakaka-relate ang mga OFW sa inyo. Kasi inalis ko yung rice. Lumipad ka, kung ano yung kinakain doon sa area or doon sa country na pinagtatrapuhan nila, na-adapt namin. So, ganoon din ako dati. Naka-adapt din ako ng biryani, ng yan nga. Mga ganung pagkain dito sa Middle East. Maraming tinapay, maraming kanin, gano'n. So, it happened din sa inyo. Kaya nung sabi niyo na diagnose, actually, hindi na ako dumating do sa point na gano'n. Pero may isang may isang parang test or visit na ginawa kami ni Mrs. Na lumalabas yung lipid profile ko, parang mataas yung LDL ko, tapos mataas yung triglycerides. Parang ngayon, sabi nung doktora, sabi niya, hindi kita re-resetahan ng statin. Kasi gusto niya pababain yung cholesterol. Sabi niya, siguro mag-change ka lang ng kinakain. So, although hindi ko sinabi kung ano yung kinakain ko that time. So, sabi niya, bawasan lang yung pagkain. Wala naman kaming discussion about low carb. Kasi wala pa rin man akong idea noon kung ano talaga yung low carb, ano yung dapat nakainin. Kaso, yun nga, doon sa point na nag-switch ako, there was, 3 shift yun. No? Yung unang shift, 100 days siguro yun, 3 months, puro pasta yun. Tapos, nagkaroon ako ng back pain muna, joint pains. Tapos, yung second shift, after 1 month vacation, parang na-reset ako. Kasi pagbalik ko dito sa bahay, hindi naman ako kakain ng pasta rito, no? Kasi noon, pagka kumakain tayo ng pasta, basically, nag-start tayong kumain ng pasta, halimbawa, ito sa mga fast food or may mga birthday parties, diba? Spaghetti, macaroni, salad, mga ganun siguro. Pero hindi yung kagaya ng araw-araw. Parang instead na rice, pasta ang kakainin mo. So yung pasta overload, alam ko na yun ang nangyari. So ngayon, para lang sa kaalaman ng iba, paano ko nalaman is through food elimination. Kasi kung nagsimula ako ng January, halimbawa 2012, so pagdating nung mga sometime na September 2012, nag-start na akong mag-food elimination. So yung first day ko, pagbalik ko sa work, third shift na siya for that 2 year. So hindi na ako kumain ng bread, anything na merong wheat. So nag-black coffee lang ako sa umaga, tapos bumalik ako sa rice. Tapos, yan. Basta walang wheat, walang gluten. So, ang hinahanap kong sign noon, yung bloated ako. Yan. So, parang meron akong kabag. Kasi doon sa point na meron na akong sinasabi kung meron ng dugo yung pupo ko, yun na yung araw-araw yun, diarrhea yun. Pero ang baka hindi yung blood, hindi nanggagaling sa colon, kundi lang doon sa irritation lang nung diarrhea. Or yung pag-ire or something. Although, no one knows actually dahil hindi naman talaga ako dumaan sa colonoscopy or any other test. Pero pagdating sa blood chemistry, lumalabas, meron akong iron deficiency anemia na dahil nga doon sa meron akong blood na sumasama sa pupo. So, plus yung time na nag-food elimination ako, hinahanapan ko nga ng sign yung nawala yon. So, meron akong relief na tapos after several days siguro umabot ako ng mga 2 weeks walang gluten. So after 2 weeks, yan,
nag-reintroduce ako. So yung food elimination guide ko, galing lang din sa research din. So meron lang akong sinundan na process. Pero ito yung SCD, Specific Carbohydrate Diet yata, parang ganun. So anyhow, so once na nireintroduce ko yung gluten, isang bread lang yon sa umaga, after 3 days, meron akong gas, meron akong bloated na nakabag, parang gano'n. So, yun yung parang proof ko or validation ko na galing sa gluten yung nararamdaman ko. Kasi lahat ng symptoms ko na-reverse eh. Yung sakit sa talampakan, pagising sa umaga, may back pain. Tsaka meron akong acne yung blackheads. Tapos nag-gain ako ng weight. Umabot ako ng mga 86 kilograms. Siguro waistline ko umabot ng 36. So sa kaalaman ng iba ngayon, ang weight ko lang is nag-average lang ako between 60 to 61 kilos. Tapos ang waistline ko is nasa 29-30 lang. So for the past 10 years more or less. So yun. That's why ang focus ko is more on ano yung papasok sa bibig, dapat hindi makasama sa stomach or sa digestive system. Sir Allen, so ibubuod natin sa part na sabi mo you did elimination diet. So ibig sabihin when you felt or experienced the symptom, no, ang una mo agad na isip is alamin muna kung ano yung food na nakain mo kasi yun yung isa sa nagbago. How important was it? Kasi ang nakikita natin ngayon, 'di ba, mga tao, may kinain. Sumakit yung tiyan, ang unang hinahanap gamot. Tama po. Like, wait, ano kayang gamot? Ano kayang pwede kong inumin para dito? Instead of their instinct na alamin kung ano yung nag-change sa kanya, especially kung yung sintomas is GI tract eh. Instead hanapin na ano kaya nagbago sa diet ko, ano ba nakain ko kahit kanina lang. How important is it for people to be very perceptive at pairalin yung kanilang instinct for them to know kung may offender sila na nakain? If I may add, no, kasi ako, di ko dahil galing sa academe, nung kasing pumasok ako sa academe, galing ako sa corporate. Ngayon, I was working in a bank. Kaso nung mag-decide ako na pumasok sa classroom, ang unang, sabihin natin apprehension ko is, baka meron akong estudyante na mag-challenge sa akin kung ano yung ituturo ko sa loob ng classroom. So, well, sabi ko, magandang profession yung teaching, sa totoo lang. Kasi pag nagkamali ka sa teaching, tuturo ka, kunin mo lang yung eraser, di ba? Erase mo lang yung blackboard. So, erase lang. Unlike sa medical, halimbawa, nagkamali kayo ng anong tawag ron? Kung nasa operating table ka, diba? Kaso ang aabutin mo dyan. Ang concept ko lang is, when I know something, gusto ko siyang i-validate whether yun ba totoo ba siya o hindi. And I always try to give the benefit of the doubt. Ano yung saan nanggagaling. Kaya even yung pagdating sa diarrhea before, bago ko pa malaman na gluten intolerant ako, ang isa sa mga alam ko, nalaman ko na noon through research, na kapag meron ka talagang kinain at nagkaroon ka ng diarrhea, so yung gut microbiome mo na disturb, kailangan talaga i-flush mo yon. Dahil may toxin doon na kailangan ilabas ng katawan. Well, hindi yung gamot na titigil yung diarrhea ang solusyon. Ang solusyon mo, kasi kung hindi ka iinom, no, or magkakaroon ng intervention, magkakaroon ka ng loss of electrolytes, so yung di ba, dehydration.
Kaya ang pangontra mo actually is salt and water. So alam ko na yung therapy na yon before. So salt and water lang para ma-replenish yung liquid na mawawala through diarrhea. At hindi gamot dapat, no? Ngayon, ano lang, parang lagi lang pumapasok doon yung, alam ko na nag-switch na ako from rice to pasta. Kaya, kung ano lang yung ginawa ko na yon, i-reverse ko lang yon para mawala yung simptomas. Kaya tama na validate ko na gano'n na gagawin. Kaya parang gano'n din lang naman din sa sa pag-gain ng weight. 'Di ba? Kailan ko lang narinig na tinanong yata si Sharon kung ano yung ginawa niya, bakit siya pumayat. O simple lang yung sagot niya, 'di ba? In the first place, tanongin mo sa sarili mo, ano ba ang ginawa mo o kinain mo? Bakit ka tumaba? O ito yung gawin mo, i-reverse mo lang lahat 'yon, 'di ba? So parang gano'n lang din ang concept ko that time na kung ano yung ginawa ko, i-reverse ko lang siya. Pero ang pinaka talaga siguro yung food elimination nakatulong. Yan. Sir Alan, nabanggit nyo kasi kanina na it's important for you to know how you are designed to eat. Okay? Kasi di ba kanina, parang you eat something that you're not supposed to because that's not how we are designed to eat. So can you please explain further so that we can get into it? Ano yung ibig mong sabihin sa we are supposed to eat this because this is what we are designed to? Ano po ba yung dapat na akma na pagkain para sa mga katulad natin, tao? Okay. So, nung malaman ko na yung gluten ang most likely culprit do sa health issues ko, parang ang tanong ko sa sarili ko is, healthy ba yung wheat? No? Actually, nung naghahanap ako ng ng study, parang kino-compare ko yung rice and wheat. Parang which is better. Parang ganun. Which is better, rice or wheat? Or rice versus pasta. Ewan ko lang ngayon kung pag nag-search kayo sa isang search engine kung ano ang lalabas. Pero that time, nung sinesearch ko siya, ang lumabas, yung may isang article si dietdoctor.com, no? Why Asian rice eaters are thin. Ngayon, pag tinignan mo yung article, parang nasa behind paywall na siya. Pero dati kasi public yung article. Anyhow, lumabas yung article na yon, tapos napunta ako dun sa mga link ni Diet Doctor. Meron siyang binanggit na link si Dr. Peter Attia. So, minention niya yung article na sinite niya doon. So, nung i-click ko yung link, na site naman ni Peter Attia, si Dr. Robert Lustig. Tignan mo yung chain reaction. So, Robert Lustig, sa kalaman ng iba, of course, kung nasa low-carb community ka, you should know kung sino si Robert Lustig. Isa siyang endo, no? Especially sa child obesity or type 2 diabetes. So, meron siyang YouTube video yung Sugar, the Bitter Truth. So, you can search it out. So, ngayon, nung tinitingnan ko yung kay Peter Attia, si Peter Attia more on more on low carb tapos medyo high fat. Tapos si naman parang low sugar or low carbohydrates, low processed food. Pero hindi sinasabi masyado ni Dr. Robert Lustig na mag-high fat siya. Ngayon doon sa high fat ako na curious kasi sanay akong kumakain ng almusal. Pero ang this time, kung hindi na ako kakakain ng bread, ang meron lang sa trabaho ko yung itlog lang. Kaya yung itlog nasa likod. Ayun, may bacon pa. Nakakagutom na nga eh. Pang talaga eh. Ayan. So, yung itlog, sabi, di ba yung egg yolk, tataas daw yung cholesterol. Ngayon, sabi ko, kung yung gluten, nakakasama sa katawan, tapos yung itlog, makakasama rin sa katawan, ano na pa talaga ang dapat kainin ng tao? Doon na pumasok yung, parang ang basic question ko is, ano ba ang tao? Herbivore ba siya? Omnivore ba siya? Carnivore ba siya? So, then I had to look
evolution point of view o yung nature halimbawa. Kasi pag pinag-uusapan natin yung wheat. So nag-search ako sa wheat. So siyempre kahit naman sa sa history or sa even kung isa-cite natin halimbawa yung Bible, nababanggit naman yung wheat even the early days, di ba? Nagtatanim sila ng wheat, yung trigo na tinatawag. So, ngayon, how come na kinakain natin siya? Galing siya sa grass. Yan. So cereal grain. Pagka tinignan mo yung category ng wheat, ang tawag sa kanila, cereal grain. Kasama dyan yung rice. Pag sinabi mong cereal grain, yung word na cereal, parang sinabi mo lang na edible siya, no? So yung parang pinaka nung category nila sa plant or sa botany halimbawa, they belong to the grass family. Kung damo yan, damo yung rice, damo yung wheat, damo yung oats, diba? Yung mga ganon. So, are we supposed to eat them na hindi naman tayo grass eaters? Or no? Kasi mga grass eater na animal, yun yung mga alam natin na sa atin, di ba? Yung kalabaw, kambing, baka, di ba? So, I have to look at ano yung similarity or difference ng kanilang digestive system. Siguro naman, familiar yung iba doon sa kinakain natin na pinapaitan, no? Kami mga Kapampangan, papait kanila or papaitan. So, yun yung ginagamitan nila yan ng laman loob ng baka or ng kambing halimbawa, yung tuwalya na tinatawag o yung or rumen na tinatawag. So, pag tinignan mo yung digestive system ng grass eating animal, no? Especially yung mga ruminants, meron silang 4 chambers. Bawa yung baka, meron siyang, or kambing, meron siyang 4 na chamber. Ayan, yun. So, yung parang, meron silang tinatawag, yun yung mga foregut fermenter na tinatawag, yung mga may 4 na chamber sila. So, pag mag-graze sila, i-compare mo yung ngipin natin, ang ngipin ng kalabaw, puro flat. Wala silang canine, wala silang parang pangil. So, lahat ng kakainin nilang damo, pupunta muna yun doon sa first chamber, yung rumen na tinatawag. Kasi, susunod na gagawin ng kambing o ng baka, hahanap siya ng lilim. No? Tsaka niya ngayon, parang iluluwa niya uli yun. Yung kinain niya na damo na yun. Tapos ngunguyain niya ulit. Yun ang parang second step bago pumasok lahat yun doon sa third, fourth, second, third, fourth na chamber. So, in-extract nila yung nutrients galing doon sa damo na kinain nila. Ngayon, meron din naman mga hindgut fermenter na tinatawag, kagaya ng mga horses, tsaka yung mga rabbit. Yung mga iba na familiar sa rabbit, na may mga halagang rabbit sa bahay. Ang mga rabbit, meron silang tinatawag na lang secotrop. Yung alam mo yung mga rabbit na pag parang pupupo sila parang inaabangan nila yung lalabas doon sa puwit nilang ganon. Susubo yun susubo yun uli ng rabbit Di ba? Yun ang secotrop. Actually, hindi dumi yun. Alam ng rabbit kung dumi or secotrop yung lalabas. Kasi gumuyayin niya uli yun para sa second pass sa digestive system nila. So, anong kinain niya? Damo. Di ba? Tayong tao, di naman natin ginagawa yun na kakain tayo tapos iluluwa natin uli tapos munguyayin natin uli. Di ba? Parang ayoko siya. Ginagawa ng rabbit. Parang ayoko din. Baka gusto nating ganun ng baka gusto nating i-try. Parang di ba? I mean, kaya nga
nung titingnan ko yung lalabas naman, paano yung ibang mga animals na ano yung dapat na kainin nila? Okay. Yung mga cat family, o yung mga feline na tinatawag, from small cat, yan, si Doc P, maraming pusa, yan di ba? Love na love niya yung, yung isang shadow ba yung pangalan? Shadow, yeah. Ayan, So, love na love ni Mike. Yan. So, okay. Yung mga cat, from small cat na alaga sa bahay hanggang sa wild animals like lions and tigers, yung mga yan are the so-called obligate carnivores. Okay? Ang wala ang mga obligate carnivores, wala silang sweetness receptor na tinatawag. They cannot actually taste something sweet. Basta sa kanila yung flesh ang malinamnam. Kaya ang mga yan are obligate carnivores. Hindi mo yan mapapakain ng tinapay ng plant kasi mamamatay sila eventually. At hindi nila kakainin talaga yon Ngayon yung mga aso are not obligate carnivores, they are facultative carnivores. Ibig sabihin ng mga aso, they can actually eat animal or meat, pero kaya din nilang mag-survive pagdating sa mga plant foods. Kaya nga yung ibang may makita yung mga pet dog na pinapakain nila ng gulay, nagtatribe naman sila or nagsusurvive sila doon. Pero physically, hindi sila ganun na Ngayon, paano ang tao? Okay, over time, probably ang natin yung sa evolution ang tinatawag nila doon yung selection pressure na tinatawag. So from being by design, ang evidence would suggest during the Miocene period halimbawa na nag-thrive yung mga ape at saka yung mga hominids. Baka tayo, fruit eaters tayo. Okay? Take note fruit eaters, hindi plant eater. So may category lang. Again, i-categorize natin, grass family ang rice and wheat. So hindi sila fruits. So fruit eaters ang apes tsaka mga hominids during the Miocene period. Pero dahil sa sudden drop in temperature tapos yung iba nag-move from Africa to Europe, nagkaroon tayo ng selection pressure. Nawala yung ang tawag nila doon yung survival mechanism natin, naging insulin resistant tayo, which is physiological or survival ang reason. So during that time, from being a fruit eater, this time nag-adapt tayo to become carnivore. So in a way, ang similar tayo sa mga aso. Facultative carnivore tayo. So we thrive more on meat. At the same time, we can eat fruits as part ng diet natin. As evidence dyan, na hindi tayo magta-thrive over fruits lang kasi yung uric acid. Uric acid is a byproduct ng fructose metabolism. Pag mataas ang uric acid mo sa katawan, it may mean na mataas ang kinakain mong fruits or fructose. Yung sugar, natural sugar na galing sa prutas, kasi yun ang byproduct niya. Fructose is metabolized directly by the liver. So, anong ibig sabihin na yung lahat ng kinakain natin na prutas, diretso yan sa liver. Ngayon, ang purpose ng liver dyan is i-convert lahat yan sa glycogen kung meron siyang storage. Otherwise, diba, ibabato niya yan sa circulation as triglycerides. Ngayon, over time, yung survival mechanism natin na yan na kaya nating kainin yung maraming prutas, nawala yon. Kaya nga tawag
pagka pinag-usapan yung evolution tsaka yung mga scientists na they call it selection pressure. It's a survival mechanism. Ang purpose nun, ng uric acid, is to turn on the switch. Parang sinasabi ng uric acid sa katawan natin o sa cells natin, pag mayroong uric acid na circulate sa dugo natin, hey, yung mga fat cells, magbukas kayo at mag-iipon tayo ng taba. Para saan? Para sa darating na winter or famine. Pag wala ng bunga yung mga puno, lahat ng kakainin yung punong kahoy ngayon or anong tawag rin, yung bunga ng punong kahoy, lahat yan, sige, kainin nyo lang ng kainin yan, pero hindi natin yan itatapon. Anong gagawin ng katawan dyan? Itatago nyo yan as fats. Oh, di ba? Ang ganda ng nature ng design ng nature. Imagine, wala kang storage that time, wala kang refrigerator, wala kang anong tawag doon, yung mga preservative, di ba? Ang katawan, kaya niyang mag-conserve or mag-preserve ng energy coming from excess fruits or yung fructose metabolism. So, in a way, it's a survival mechanism. Kaya from the point of view ng ang naka-design na kainin ng tao is actually meat and fruit, but not grain. Unless, yung natin kanina, you have more guts. Kung apat yung siguro, di ba? Guts and guts. Pero sir, gusto ko rin i-point out na during the time of survival, ang fruit is seasonal. So, they are eating fruit, di po ba? During a certain season lang, preparation for winter kung saan mag-hibernate. Yes. Kaya yun yung sinasabi sa panahon ngayon, wala na. Breakfast, lunch, dinner, may saging. Exactly. Everyday yun, Doc, di ba? Saging, December 31, may saging na dun sa pagkainan. 12 fruits nga. Ba? Kaya gusto mo makatipid. Minsan, sabi ko sa miss ko, bumili tayong fruit cocktail para marami isang dosena na. At doon pumapasok yung So, everyday may saging. Exactly. Yes. O yung saging nila, nung bata kami, yung puno ng saging, pag tag-ulan na, natutumba na yung puno ng saging, wala nang bunga yon. So, di ba? Kasi tsaka sa evolution din, pag tinignan nila yung Miocene period ba yun? Basta meron kasi during the time, pag tropical country ka kasi, parang parang all year round may bunga yung halaman or 2 beses, 3 beses magbunga. Pero nagkaroon nga nagkaroon na ng winter season. By design, yun na yung preparation mo. So, habang may bunga yung puno, pwede kang kumain. Kain ka ng kain. Ngayon, over time, magkigain ka ng weight. Kaya nga sabi tama si Doc Suset, pag seasonal lang, pag wala nang bunga yung puno ng kahoy, ano na ngayon ang mangyayari? Di wala ka na mahanap na prutas, di ba? So, this time, mataba ka naman. Okay, wag ka muna kumain. Yan ang fasting period na tinatawag. Ang tao ngayon, di ba? Kain ng kain, tapos takot hindi kumain. Yun ang sad reality. Di ba? Gusto lagi may pagkain. Tapos pag nawala yung time na hindi sila na kumakain, parang yun nga, hindi nila nasasad sila. Parang hindi sila makatawid dun sa pero basically that's the way nature has designed us. Sabi nga kahit yung mga if you have you're watching yung mga survival, the Inuit sa Greenland, pero survival pa rin yung adaptation, they nag-thrive sila sa meat. Pero over time, meron na silang gene sabihin natin hindi siya defect, but again, selection pressure. So, na-attain yung gene nila na mag-survive over time na walang masyadong fruits halimbawa or walang plant foods. Pero ang isa kasi pag nag-dig down tayo sa hindi lang sa yung pagpamasok yung
Diba yung yung digestive system itself. Yung intrinsic factor, yung B12. Parang medyo ano yan eh. Kasi nag-focus ka lang sa plant, parang doon ka mawawala. Wala kang B12. May intrinsic factor yun pagdating sa digestive system mo. Saan magkano yun? Very vital yung vitamin B12. Diba? So, that's again, from evolution point of view, okay, ano ang tao? Herbivore, carnivore, omnivore? I would surmise, even other well-known scientists would agree na facultative carnivore ang humans. Plus, kung gusto mo kumain ng grass, you should have more guts. Or gayahin mo yung rabbit, saluin mo yung unang labas mo ng tapos kainin mo. Ulit. Tsaka sure, ang laki rin kasi ng difference ng itsura ng prutas dati. Speaking of the evolution, di ba? Hindi lang human ang nag-evolve, but yung itsura ng prutas nag-evolve din. And I think even the sugar content, naging factor din yon sa kasama ng evolution. Kasi noong nag-industrialization na, food industrialization, kasama sa ina-eksperimento or ina-upgrade or minamodify ng tao, yung food. Diba? So, I know merong picture si Sir Alan ng itsura ng prutas dati sa compared sa mga prutas natin sa ngayon, 'di ba? So para you have an idea kung ano ba yung itsura ng mga prutas na yan dati sa itsura ng prutas ngayon. So, ayan, yung mga ngayon kasi genetically modified na sila di ba? Yes. Minsan natatanong namin yan, nagtatanungan kami ng mismo yung mga bata pagka kumakain kami. Bakit may mga seedless na natanong ng anak ko noon, maliit pa sila. Daddy, kung seedless ito, paano nila yan tinatanim? O paano yan magpo-propagate kung seedless sila? Well, of course, alam naman natin sa meron yung grafting na tinatawag, di ba? Galing lang sa branch or sa pwede naman mag-propagate. Pero of course, by nature, ang buto, yan ang pinanggagalingan ng di ba, ng seedling or ng punla. Tapos saka magiging punong kahoy siya. Yan. So, ilan lang yan sa mga siguro pagbabago na parang unnatural pagdating sa pagkain. Yung sinasabi nga ni actually totoo 'yon na araw-araw kumakain ng saging yung mga tao ngayon. Unnatural 'yan kung sa nature's point of view ka magbabase. Kasi hindi naman lahat talaga all year round merong saging. So may mga 2 to 3 months window ka lang na kumain halimbawa. Tapos yung iba naman aside sa genetically modified sila, yung parang ang ginawa kasi ng mga sad to say, malaking industry kasi yan yung food industry. Yung sweetness receptor natin, parang nila nag-take advantage sila doon, no? Ano ba kakaiba ng human sa ibang animals? Of course, aside sa big brain natin, we can think, and we can talk. Bipedal tayo. So, yan, advantage yan sa hunting. Pero, ang isa sa mga, natin, meron tayong trichromatic vision na tinatawag. So, we see the world in different colors. Ngayon, naturally attracted tayo sa bunga ng halaman or sa fruit ng halaman, di ba? Lalo na pagka colorful siya na red, orange, green, no? Parang yan parang merong twinkle siya sa natin. Ina-attract niya tayo. Ngayon, by nature din, pag nakakakain ka ng prutas at mo yung bunga doon, parang babalikan mo siya. Kukuha ka pa ulit hanggang sa habang meron ka nakikita. So, parang gano'n ng
So, ang ibang ano natin, set of skills natin, na ano natin yan, na enhance na lang natin. Pero, hindi mo mabawala yung instinct. No? For instance, sa mga merong alagang aso sa bahay, makita nyo yung aso, bago siya matutulog, ikot yan ng ikot. Di ba? Iikot yan ng ikot bago siya mag-settle na mahiga or matulog. Pusa, hindi ako masyadong pero parang meron ding preparation or something. Pero normally, nag-groom naman sila. Di ba? So, pero ano yung stick na yun ng okay, yung pet dog natin or domesticated dog, lalo yung mga yung mga maliliit na toy dog na tinatawag. Wild animals pa rin yan. That's their instinct. Pinapatag nila yung di ba, yung damo kung saan sila magse-settle. Yun ang una. Humans are afraid by instinct sa snake. Okay. Kahit yung bata or na walang muwang, pag nakikita yan ng snake, by instinct, kahit hindi niya alam na dangerous yung snake or poisonous siya, halimbawa, takot talaga yung tao sa snake. Kaya nga ang snake is one of the symbol ng devil or evil sa ibang sa religion. Kasi nga, by instinct, takot tayo doon. Asan yun? That's a genetic blueprint. Naka-imprenta yan sa genes natin. Ang problema, yung mga birds, ibang animals, aso, alam nila yung yung poisonous sa mga pagkain. No? Kaya yung iba, may isang kumakalat na photo sa LC community, siguro nakita na ng iba yon. Yung mga chicken, pinakain sila ng yung burger na plant-based. Mm-hmm. Yung mga butil-butil na ayaw kainin ng mga manok. Ayaw tukain yung plant-based na burger. How come? Ganun din yung mga aso na minsan, 'di ba, amoy nila yung food or something na hindi naman yan pinakain namin. Even yung mga ibang mga wild animals, inaamoy-amoy nila yung mga birds, alam nila alinang fruits na poisonous, alinang hindi, or seed, halimbawa. Tayong tao, yan ang problema natin. Kasi wala tayong human manual yung how to feed a human. Diba? Siguro lahat naman tayo bumibili ng mga gadgets. So, di ba? Pag bumili ka ng bagong cellphone, di ba? Kahit pa paano, meron kang manual, di ba? Pagka Doc P, nung bago kayo mag-alagawan ng pusa, ano unang inalam ninyo, di ba? Paano pakainin yung pusa? Paano sila alagaan para mag-survive sila? Di ba? Yung question, pagdating sa human, paano pa natin talaga alagaan yung sarili natin? Google natin siya ngayon. Wala tayong makikita Wala tayong by design, parang natuto lang tayo by instinct. Natuto tayo. Kung gumagana ang instinct mo. Hindi, kasi by learning, sabi ni Confucius yata nagsabi noon, there are 3 ways to learn. Yung una, pinaka-noblest is by reflection. Aralin mo. Yan. Paano kung wala ka namang pag-aaralan, wala namang books, wala namang, references? Ano kung ayaw mo rin mag-aral? Yun nga. Talagang ang negative no? Sige, tuloy mo lang, Sir Alan. Yung isa, by imitation, which is the simplest. Yung pinaka-simple sa lahat is manggaya ka lang. So, naturally, ang humans, natututo sila sa forefathers or sa mga parents nila. Ginagaya nila kung ano yung ginagawa nila. Kaya as early as bata pa sila, natuto sila
then they can survive. Actually, we can attest to that. No, I don't think kung last year yon or 2 years ago or this year. May isang family na nakasakay sa airplane na nag-crash yung plane nila sa Amazon jungle, no? I think this year lang yata yun or early this year or late last year. Tapos namatay yung mga parents nila. Ang nag-survive lang yung 3 bata. Meron silang, I think, infant, less than a year old na kasama. At tapos yung pinakamatanda sa kanila nasa mga 12 years old yata. Nag-survive sila sa jungle sa Amazon. Okay, why? Kasi bata pa sila, tinuturuan sila ng parents or nung lolo nila kung alin sa mga halaman ng edible, alin ang hindi, at paano mag-survive habang nasa wild. So that is actually a form of either true imitation or true reflection. And the bitterest of them all, para matuto, is by experience. So kung may pagkain dyan, sabi mo, okay, may halaman o may, alimbawa, ito ba kakainin ko to? Yung iba ginagawa nila, di ba, sa rep nila. Bubuksan nila yung rep. Tapos nakita nila, ito, leftover. Ito, panis ba to o hindi okay pa? O yan, amuyin. Tikman. O then you learn by the bitterest way, panis pala yun. O yun, sira yung tiyan mo pagkatapos, di ba? Pagdating naman doon sa nakakalason na pagkain or halaman, halimbawa, how many cases yung nababalita natin mga bata na kinain yung mga di ba, bunga ng kung anong mga herbal yan o na ginagamit na halaman gamot o nalalason sila. Food preparation is one na naipasa siguro ng iba pero hindi na nalalaman ng iba pa. For instance, yung preparation ng kasaba o yung yung kamoteng kahoy. Binababad nila ang kasaba overnight para mawala yung cyanide content nung pagkain na yon. So yung sabi ko, yung gluten, before, gumagamit sila ng sourdough as a starter para sa paggawa ng bread. Which is nowadays, hindi na nila ginagawa yan. Yung ating mais, binatog. Namana natin yung preparation ng binatog sa mga Mexican, yung nixtamalization or whatever. No? So, basta doon ako mahirap yung bumigkas. Yung nixtamalization or food preparation, inalagay nila ng apog o yung para kasi indigestible yung mais. Yes. Sino sa inyo yung mga kumain ng mga steak na merong corn and carrots na side dish? Di ba? Paglabas, maispad. Oo. Pero yung steak, Doc, nakakita ka na ng steak na... Walang lumalabas na steak. Wala. Meat. Yun yung mga cue na titingnan natin. So, yung pag-prepare ng food, malaking bagay yon. Kaya nga, bago pumasok sa mo at prepare mo yung food, yung paggawa ng binatog, in a way, makita mo pala doon sa binatog, basag na yung parang balot ng kernel. In a way, digestible na siya. Kaya more or less, pag kumain ka ng binatog, wala ka na makitang buong mais na lalabas. Yeah. So, yun yung mga natutunan ko over time na kung ano yung nakadesign na kainin mo as human, kahit walang how to feed the human o how to take care of a human, siguro yan na yung best way na pwede mong gamitin as a guide para makaiwas sa mga issue. So, bali Sir Alan, medyo natin, kumbaga parang i-consolidate natin yung ibang idea for people na siguro sabi nila, oh my gosh, this is too much. But, correct me if I am wrong with my own understanding as well, na first of all, we were designed to eat fruit. That's how
the studies are before, or the observation before. Until nagkaroon ng tinatawag na, yung sinasabi mo kanina na survival pressure or whatever pressure that is. Talaga whatever pressure that is. Selection pressure ang tawag yes. ng Selection pressure na of course you have to survive. So you kinda parang look for another way na kung saan they found out na there is one other better, which is better way actually for them to survive. And that is through the meat. Now, what differs a human being as an eater in comparison to other species? Yung ibang species, they can actually digest the plants. Bakit din sila naging ruminants? Because they have a lot of guts. Marami silang guts for them to digest it actually. In comparison to us, kahit na sabihin natin sa rabbit, for example, kung pwede kang kumain gaya ng rabbit, ilabas mo, kainin mo ulit, labas mo, kainin mo ulit, then it's up to you. Pero parang sabi nga ni Doc Suzette, hindi. Pero one of the reason why we have different we have different diet sa kanila is because the structure, anatomical structure ng ating tiyan, bituka ay iba sa kanila. Because oftentimes, Sir Alan, there are debates, not totally debates, but arguments. Kung nakikita nyo yung mga post, no, na parang ipapakita si ganito, kunwari baka, malaman, mamasel, kumakain ng grain, tapos i-compare sa human, that's nonsense. Because you cannot actually compare cow to human and their diet making them healthy to a human because we have different anatomical structure that makes cow become more lean just by eating the plants. And hindi mo pwedeng sabihin na yung tao ay kakain din siya ng ganon, basically. So, another thing is, you said fruits before and uric acid. Kasi ngayon, pag sinabi mong uric acid, sakit agad di ba? Diba? Saka pag sinabi mong uric acid, galing sa karne. Red galing meat. Sa karne, di ba? Yung purine rich. Purine rich, galing sa karne. And pag sinabi mong uric acid, pag binasahan ngayon, it's, parang lifestyle disease na agad. Pero yung in-explain ni Sir Alan kanina, it used to be a cue. Kasi kung babalikan natin yung discussion kanina, there is a season for fruits na mas madami ang bunga, hinog na, at meron ding season na walang prutas. Wherein, during the time na kapag kumain ka na ng prutas, si uric acid is like a signal to our body na nandun na tayo sa season where we can enjoy it. And for us to stock all the fats muna because later on, pag wala ng fruits, we can just use the fat. So parang sinisignal niya sa katawan, tama ba Sir Alan, na parang it is a sign sa katawan natin na, okay, lahat ng fat, imbak nyo muna yan, andito na yung fructose. Because we're indulging, let us just stock muna the fat and later on, we can use it. Okay. Kung babalik tayo sa evolution, halimbawa, nabanggit ko na yung ancestors natin na even yung apes, halimbawa humanids, fruit eaters tayo. Mm-hmm. Okay, that means walang kaso kahit marami tayong kainin na prutas. Yes. Wala tayong byproduct na uric acid that time. Mm-mm. Okay, i-ano ko lang, no? Okay. I-elaborate ko lang yan. Kasi meron tayong uricase, we can degrade uric acid during those times. Ayun, dahil sabi nga ng is through survival mechanism o yung tinatawag nating selection pressure, nawala yung mga natin, either nawala tayo doon sa area na maraming prutas dahil pumunta yung from out of Africa, sabi nga nila, di ba? Lumabas tayo from Africa, pumunta tayo ng Europe, na kung saan wala na yung mga fruits, hindi sila available. So, para mag-survive tayo, parang yung mga Inuit, no, sa Greenland, nagkaroon tayo ng gene defect. Nawala yung uricase natin. Nawala yung kakayahan nating mag-degrade ng uric acid.
Kaya, nung bumalik tayo sa fruit eating, di ba? Kakain na tayo uli ng prutas, may fructose yun. Ayan. Kaya doon na tayo nag-build up or nagkakaroon ng uric acid. Pero walang issue sa uric acid dahil nga survival mechanism yan. As long as our kidney is functioning well, kayang yan, di ba? I mean, di po ako doktor, pero... Yeah, even sure, kahit naman sa mga evidences ngayon concerning the low carb and keto diet. So, isa kasi sa parameter na commonly discussed nila Volek, nila Dr. Finney, uric acid is an indicator. It's an indicator na pwedeng the issue is hindi lang siya muna mailabas because of unang nilalabas ng katawan is the ketones. And at the same time, sila, no? Competition of the excretion. Yes. It's a competition of the excretion. Kaya pinapalabas muna ng katawan is the ketone, tapos sa susunod na lalabas si uric. Pero transient lang 'yun. It's a transient, diba? Yes. No? Yes, pero it is one of the nagiging issue with the ketogenic diet. Nakaka-gout daw. Well, in fact, it won't happen if in the first place wala ka naman talagang gout. Yes. 'Di ba? And then tapos meron pa this hindi pa siya ganoon ka ma-prove. Wala pa siyang ganoon katibay na evidence, but they are saying that the uric acid is a sign of insulin resistance. They are associating mataas na uric acid with insulin resistance. So it's still again an indicator. Pero to sabihin na it's a consequence of or causing the disease itself, hindi siya ganun. Okay. Again, Doc, kung kung babalik ulit tayo sa evolution, okay, ganito naman ang nangyari diyan. Kaya nagde-develop tayo ng gout or mga crystals sa joints, di ba? Nagde-deposit yung over time, meron tayong tinatawag na yung alanine glycosylate aminotransferase or something, AGT. Yan. So ito yung supposedly pagdating sa mga carnivores, nagkakaroon yan ng sa mitochondria siya nangyayari. Pero sa humans, so happen na nasa peroxisomal siya sa herbivore, no? Ngayon sa overtime, yan yung culprit. Instead na ma-metabolize natin yung enzyme na yon, nagkakaroon siya ng from AGT magiging glycine siya, no? Kaso through reactive oxygen species, nagiging oxalate siya. So ito medyo pagdating sa biochemistry, ganun nang mangyayari. So ngayon may mga tao na parang ano bang term na susceptible sila doon sa na kaya ang term natin, layman's term, merong stone former. Even sa kidneys, may stone former sa kidney, sa gallbladder, may stone former sa gallbladder. Ganon din sa mga joints. May mga gout former, merong mga yan. Sabi nga, ito yung kung yung metabolism mo normal, wala ka dapat sign na mga ganyan. However, pag nagkaroon ka na ng ganun na scenario, then through this AGT na instead na maging glycine siya, maging oxalate siya, and then these crystals are actually stored in the wrong places. Siyempre, kung meron kang poor kidney function, sinasabing transient lang yon kung sa mga nakikito diet, no? Kasi tumatakas ang uric acid nila over time. Pero kung ang kidney mo, functional naman siya, nagko-compete lang yung excretion ng ketone at saka ng uric acid.
after ma-normalize yung meron tayong metabolic flexibility eh. Pero ang in-expect kasi ng tao pagka nag-low carb sila, parang gusto nila kagad i-measure yung ketone nila, gusto nila kagad nasa ketosis sila, pinipersa nila yung katawan nila mag-fasting para daw ma-persa yung katawan na magamit yung stored fats. Ay, naku. Di ba? Ilang taon na po kayong kumakain ng high carb? Nakalimutan na ng katawan ninyo paano buksan yung mga fat cells. Hindi na siya ganun ka-metabolic. Hindi yan mangyayari over a span ng 1 week, 2 weeks, 1 month. Yung iba nga, years. Yan actually ang masarap i-discuss sa mga next topics natin. Like, how healthy it is for parang the proper really transitioning, because that is also one of my not my dilemma but the dilemma of my patient. Yun yung masarap siguro pag clinician ka and really you're practicing the low carb in the clinic base. And being an educator kasi, Sir Alan, I get to see what is really parang important. Kumbaga parang there are a lot of knowledge kasi, parang the difference when you're in academe as well, di ba? Parang feeling mo lahat importante, pero pagdating ng pasyente mo, prepared ka, no? Tapos iba pala yung mga concern nila. And the most common concern is actually the transition. Because the gaya-gaya kung tumaya, ginagawa natin minsan. Some are doing like extremes agad, some are sa kanya mabilis, ganito mabilis. So, I guess I really want to request you both to parang expand the topic for the next, kasi it's still about the foods that we eat parang the body processes, and from the years of parang eating bad food, and then you come to realize na there is something na can offer you parang ways pala para mas ma-develop na maganda yung metabolic flexibility mo. How can you upgrade and how can you also parang optimize yung metabolic flexibility na yan? Parang ganun siya. Pero Sir Alan, tawag dito, I also want you to discuss something regarding, di ba? Because we're talking ngayon about what are we really supposed to eat. So we already discussed na yung evolution natin sa fruit and sa meat. However, some people are still arguing that we are better on plants. And naalala ko one time, matagal na to pero nag-discuss kami before na it has something to do with our colon, yung haba ng bituka natin, 'di ba? Yung bituka natin may payat na bituka at may bituka din na mataba. Kasi na-explain ko, kasi sabi nila galing tayo sa chimpanzee, sa apes, and they're eating just fruits, they're eating this, they're not eating meat. And us, we're eating meat, ganyan. And sabi nila, they thrive even without eating fat. And so the argument that I also showed them is that these animals can actually convert the plant-based they eat into fat, the saturated fat. Kasi their intestinal tract, yung kanilang mismong bituka ay naka-design para i-convert nila yung mga plants na to into saturated fat. Yes, wherein tayo, wala tayong kakayanan to convert plants into saturated fat because they have something that we don't. And the structural mismo na form ng atin, and anatomical form mismo ng bituka natin, is not designed. Yung colon natin kasi, since mas malaki yung colon nila, mas maikli yung small intestine nila, mas mahaba yung large intestine nila, mas kaya nilang i-process yun at gawing saturated fat yung plants. Tayo, mas mahaba yung small intestine natin, mas maikli yung large intestine natin. And all we do is to absorb na lang sana the saturated fat. And that is the reason why I tell them, these animals already did the job for us because they already converted the plants that they eat into saturated fat so that we don't chew the plants ourselves, na hindi na tayo ang ngunguya nun. Kasi nginuya na nila para sa atin. What's the point na mag-agawan tayo, pati sila, with the plants na
they already did the job of converting it into saturated fats. So we can actually benefit from it. Dahil tayo, wala tayong kakayanan. Can you, if you have any knowledge of why and how can these animals convert the plants into saturated fats? You have a view, parang meron ka na bang na touch na ganun before? And yung kasing mga ruminants or mga dalawang klase kasi, no? Meron tayong foregut fermenters tsaka mga hindgut fermenters. Hindgut fermenters. Okay. So, yung tinatawag nilang fermentation, yun yung way nila para ma-extract yung B complex or yung B12 from the grass o yung ibang saturated fats na tinatawag. So yung extraction nila, process nila yun yung pag-convert ng katawan nila doon sa requirement na yon, no? So ito yung butyrate or something na doon sa digestion nila ng metabolism or ng, in fact, yung isang meron silang sinasabi na halimbawa yung butter, yan, diba? Yun yung chemically processed siya by nature, diba? Pero yun yung galing sa cow's milk end product. So galing yan actually sa grass kasi yun nga yung pinerment nila, tapos diba ginawa niya So yung pinaka-process natin, wala tayo noon dahil yung cellulose hindi natin yan madadigest. Yes. Yung cellulose po yun yung bawa si mga sa malunggay, di ba, yung agod na tinatawag. Pag kinain mo yung malambot, pero yung matigas, yun yung cellulose. Di mo kayang i-digest yan sa digestive system natin. So meron silang ganun na process sa loob ng katawan. That's why they ferment it. So, yung secotrop, yun yung sa rabbit. Yung second pass, yun yung extraction ng butyrate doon. So yun yung saturated fatty acids na tinatawag. So para ma-extract niya ulit, papasok niya ulit sa bibig niya yung secotrop. Alam ng rabbit kung yung lumalabas pupo na. Kasi pag pupo yun, pabayaan niya malaglag yan sa lupa or sa kung saan man siya na-train na yung fatty, saan niya pupo, yung gano'n. Pero sa horse, meron silang mahabang secum nandun sa hindgut fermenter ang horse. So while kung i-compare natin sa mga orangutan, mahaba naman yung sabi niya, mahaba yung mga colon nila compared sa human. Ang kamukha ng colon natin sa mga apes, yung mga spider monkey, yung mga fruit eaters, yung mga yon. So pag i-compare natin yung haba ng small intestine, colon at saka yung stomach, almost parehas tayo ng digestive system. So yung equivalent naman ng saturated fatty acid na kukunin natin yun sa pagkain natin ng meat, merong mixed thoughts dyan kung pag-uusapan yung fats, whether galing sa animal or sa plant. Kasi even sa ngayon, mayroong mga mixed thoughts dyan or studies. Pag kasi galing sa animal fat, like yung suet, halimbawa, yung sabihin nating malinamnam, no? Yun ang term. Kahit yung mga chef, highly priced yung ginagamit nila yan sa baking, yung suet fat. Kasi ang form nung fatty saturated fats doon is stearic acid yun. So which is lesser prone siya sa oxidation.
Okay, so i-simplify natin. Yung galing sa ibang sa plant, particularly yung sa coconut oil, palmitic yung iba. So, which is, minsan, pagdating sa loob ng katawan, nag-oxidize siya. So, hindi naman ibig sabihin na, okay, kasi na-demonize din naman yung, coconut oil dahil saturated fats nga siya. Ang isang, doon, parang naging replacement na ginawa nila is from butter, nag-develop sila ng margarine. From coconut oil, halimbawa, diba, they introduced these seed oils. Yun, isa pa yun na, na nagpabago. So, by nature, dapat nag-graze yung mga animals eh. Diba? Tapos, merong ecology, merong process kung saan sila kakain ng damo. Pero ngayon, ang issue natin, almost farm lahat eh. Even yung mga isda, kaya sabihin natin na bawa salmon or what, mga farm yan eh. So, wala tayong choice ngayon talaga pagdating sa pagkain. So, going back to the nature na talaga na kung ano yung nakadesign sa digestive system mo, then nandun ka lang talaga sa pumunta ka doon sa safe side. Di ba? Yes. So, hindi ka ruminant. You're not a grass eater. Then you should. Or ang tanong siguro, should you eat? Ayan, grass. Oh, should you eat? Should you not eat? And anyways, in all fairness naman, with regards to the uric acid topic natin kanina, si Doc Mike is carnivore for 2 years. His uric acid is 5.6. So if people are saying, sabihin na natin, sige, if the argument is, if you're eating just meat, you will increase your uric acid. He's eating only meat 2 times to 3 times a day and completing the requirement for his height as well and ideal weight. Hindi tumaas yung kanyang uric acid. Misnomer yan, Doc P, kasi studies would show, okay, wala pong tabi-tabi po. Mga plant eaters, hindi ko nagagamitin yung magic word na V na ang diet nila, mas matataas ang mga uric acid levels na mga yan na compared sa mga carnivores. Yes. Kasi ang tendency talaga is magiging byproduct yan ng fructose metabolism. Kahit gulay yung kinakain nila, meron pa rin fructose yun. Ayun, ang problema, pag nag-develop sila ng insulin resistance, over time, yung fructose, meron pa siyang isang pathway, yung tinatawag nilang polyol pathway. So, lahat ng fructose na kinakain mo, i-convert pa ng katawan mo yon into glucose. So, through the polyol pathway. Ayan. Kaya over time, nagde-develop sila ng insulin resistance. So, mataas na yung uric acid, tumataas pa yung insulin resistance nila o yung kanilang sugar, di ba? So, Doc Suzette, pasok na yung insulin resistance mo. Diba? In the pathway. Naman. Tsaka plant eaters, napakadami pang kailangan pag-usapan regarding pagiging plant eater. Kasi remember, hindi lang naman animals ang nag-evolve. Ang plants din nag-evolve. Kung ang tao at ang animals merong survival skills. Yes. Ang plants din, meron din silang survival skills. So, meron din silang innate na nandun sa katawan ng mga plants kung bakit merong silang mga
merong reaction ang katawan ng tao at ang katawan ng hayop kapag kinain sila, which is napakahabang topic to discuss. Yes, sobra. Naturally toxic ang mga animal, ayan ang mga plants. Kasi, di ba, innate nga sila, hindi sila makabove. No? Hindi so, sila kung yan basta sila pwedeng kainin ng freely, ng kahit na sino, ubos na sila lahat. So, nandun na sila sa extinct na sila. Kaya, meron silang self-defense. Yes, may self-defense din sila. Kung ang hayop pwedeng tumakbo, so they are created din para protektahan yung sarili nila. Kaya nga, di ba, may mga animals na pag naamoy sila, iniiwasan sila. Kasi tayo wala nga yun, hindi natin alam. Na, unfortunately. Pero, alam niyo ba, Doc, na ewan ko kung meron para sa inyo kasi wala para akong nabasa. No? Alam niyo ba yung bakit pag naglilihi yung babae, meron siyang morning sickness. Yan. Based on nature, that's one way to announce na kailangan wag siyang pakainin ng plant foods. Afi, tandaan mo yun. My gosh. Okay. Even yung babae kasi, herself, hindi niya alam. Pwede magbuntis muna bago tandaan niya. Nabuntis siya Nabuntis siya. Para mag-manifest yung sign na yon, kailangan maramdaman niya yung morning sickness. Kaya most often than that, night sickness na pala ako. Yeah, most often than that, yun yung cue. Ang sinasabi ng nature, beware na pakainin nyo ito ng plant foods. Okay. I think ang nawala talaga sa atin is the instinct itself. Meron kasing gift, meron ding curse yung pagiging highest form of ano mo yun, sa creation, being given and being given the will to also do just whatever you want, and of course alam mo yun, yung ganon, sir. Kasi kung titignan mo yung mga animals, hindi ka magtaka as ruminants, kahit mga ruminants, iba-ibang ruminants, iba-iba rin naman yung kanilang kinakain lang na damo. Like iba yung para sa kambing, iba yung para, and they know what type of grass ang pwede sa kanila in comparison to kasi alam nyo po, sa farming, nakakita ko ng grass parang somewhere sa bundok. Tapos sabi ko agad sa tita ko, parang, hala, ang sarap mag-alaga dyan ng kambing kasi may mga grass din. Sinabihan ako na, hindi yan para sa kambing. Sabi ko, akala ko basta lahat ng grass, dahil ruminant sila, pare-pareha sila, pwede na yon. So, kung sila nga, alam nila kung ano yung for them, iba rin ang kinakain ng panda, iba rin kinakain ng giraffe, ibang kinakain ng ganito. Ang tao kasi, Sir Alan, lahat ng pwedeng manguya, tapos hindi ka naman mamamatay. Agad-agad. I'm not saying hindi ka mamamatay. Ang sinasabi ko, hindi ka mamamatay agad-agad. Pwede pa yan. Parang ganon. So, ang nawawala sa atin ang nawala sa atin yung pagsik natin ng tamang nutrients, no? Ewan ko kasi, sabi niya, nabanggit niya yung mga ibang klase ng animals. Actually, merong yung mga, even yung mga cows, or even yung mga wild animals, yung mga wildebeest sa Africa, nagma-migrate yan over, meron lang silang isang lugar na pupuntahan. Yung mga mountain goats, halimbawa, meron silang pinupuntahan na kailangan nilang kumain ng asin. No? So, alam nila yung requirement nila. So, yung mga wildebeest, yung mga gazelle, magma-migrate yan over, even yung mga elephants, tatawid sila ng mga ranging waters sa Africa, halimbawa, para lang makakain ng specific na halaman or ng nutrients or mineral na yon. Parang meron silang instinct. Pero tayo, ewan ko. Mas magandang tingnan. Kaya sige, masarap kainin siguro. Or nasira na din talaga because over time, cumulative effect of being ng processed food. Kasi
una, tumaas yung tolerance mo sa sweet. Like, for example, ngayon na hindi na ako nagsusweet, parang anything, kahit kalamansi, parang ang tamis para sa akin. Because parang tumaas na yung sensitivity ko sa sweetness ngayon. Samantalang dati, parang ang taas mo mag-asukal. I think, cumulative effect of conditioning ng brain at the same time, the processing of the food na you're slowly being exposed to until it becomes addiction as well. Wherein the instinct is being parang nasusuper impose siya ng more of the pleasure. Siguro nagsisik ka rin ng nutrient. There are people who knows what is good for them, but they cannot choose it. If you may agree, di ba? I would suggest nga, yun yung lagi yung sinasabi, although generally, listen to your body ka natin, pero but start listening to your gut. Pagka may sign ka ng dighay na maasim, that's part ng GERD, stimula yan ng acid reflux, or meron kang gas, meron kang kabag, meron kang bloated ka, halimbawa, then that's a sign na you may be not eating the correct food or you may be eating the wrong food. Minsan ayaw kong gumamit ng negative na connotation kasi para sa akin kasi wala naman bad or good food. Yes. Ang meron lang sa akin is food that you can eat and food that you should eat. Iba yung food that you can eat, that's a merely surviving. Yes. Food that you should eat, that's actually thriving. So, it's either gusto mo mag-survive lang or gusto mo mag-thrive. Ayun, kung meron ka mga nararamdaman ngayon, hindi ma-explain ng science, even ma-explain ng medicine or ng iba, then I would suggest start a food elimination diet. Start eliminating muna yung mga plant foods muna. Kasi yun ang pinaka panggagalingan ng toxicity. Unless kumakain ka ng meat na hindi fresh. Pero kung ang meat mo is meat-based process din pala. Mahirap there are people who wala naman kasi tayong choice ngayon eh. Either sabihin natin grass-fed halimbawa or what na ikaw mag-alaga. Diba? Yes, that's the only way. Kaya sabi ko parang anything in commerce, parang andali kasing sabihin na this is race ganito, this is ganito, organic or what. Pero naniniwala din talaga ako na kung hindi ikaw nagpalaki, hindi mo nakita, hindi mo pa rin alam. No. Hindi mo pa rin alam. Kasi ang lang dyan is talagang ikaw lang makakapagsabi that you are eating, sabi nga, hindi naman yung it's may mga sinasabi ng term na what you eat is it is what your body makes with with the food that you eat, parang gano'n eh. So iba yung term na you eat what you are is what you eat. O yun yung term. You are what you eat. Actually hindi po tama 'yon. Ang tama is you are what your body does with what you eat. So yun ang kung ano yung ginagawa ng katawan mo sa kinakain mo, then you end up with that. So kung ang process na nagawa ng katawan mo magbigay siya ng sakit sa iyo or ng excess weight or ng insulin resistance, then yun yung hindi yun a mere calorie in calorie out or yung tinatawag nilang move more, eat less. Hindi ganon. It's a matter of how the body will process whatever you put in your mouth. Di ba? Ikaw lang makakapagsabi. Pero if you are very attentive, you are always listening to your body. You're mindful. Yes, okay. Tingnan mo, pag-aralan mo, ano yung nagbibigay sa iyo ng ginhawa sa sikmura, 'di ba?
At pagka meron kang isang bagay na kinain at palagay mo naman parang mabigat yung pakiramdam mo, then siguro start with a journal or something kung para mas madaling i-recall. Ano. Hindi kasi yun instant hindi yung kinain mo ngayon yun na yung effect niya bukas. Hindi, minsan, sabi ko nga sa akin, sa food elimination ko, 3 days bago lumabas uli yung bloating. Imagine, napakatagal nung kaya kung ang biniblame ko, yung immediate na kinain ko lang kaninang umaga, at yun ang magbibigay sa akin ng problema bukas, hindi pala yon. Kasi there are 2-3 days na gap para doon sa akin sa gluten. Where pag itaning naman sa iba, may mabilis naman talaga. Pero tama siya sabi ni Doc Suzette, halimbawa, ang dami kasing toxic na pagkain. Pero ang pinaka-toxic, sasabihin ko sa inyo, yung plant. Yes. So that's the most, naturally toxic sila. Yung take-off point ko sa mga na-discuss nga ngayon is, with regards to people, syempre, diniscuss na natin, how are we supposed to, what are we designed to eat? Ngayon, nyo na siya. Nakita nyo na, narinig nyo na, na-explain kung ano ba talaga yung dapat na kainin natin best, kumbaga, for the anatomical structure natin and the body processes. Ang gusto ko na, kumbaga, parang mas maunawaan ng mga tao is that always assess yourself. Kasi alam mo na kung saan ka magsisimula I-assess mo ngayon yung relationship mo with the foods that you're eating now and pwede kang mag-start ng journal. Pero stop also comparing yourself to other people. Kasi alam mo, nakikita ko kasi ngayon, Sir Alan, sometimes we keep on insisting things that are not good for us as well. Even though alam natin na hindi pwede. Kasi nagbabakasakalit pa rin tayo na maging pwede. Isa-cite ko lang na isang example. Kunwari, alam mo na parang sensitive ka dito or hindi mo talaga kayang i-tolerate yung isang food. Like for example, talagang mas mabilis like sa'yo. Example, hindi mo talaga matotolerate yung gluten. Pero nakita mo yung iba na parang natotolerate naman nila. Baka makakasanayan ko din. Tapos pinipilit mo pa rin talaga. Kasi nga parang ang sarap Yun yung isa sa mga napapansin ko sa atin. Kaya kahit paulit-ulit din yung discussion natin about what are we designed to eat, hindi tayo natatapos because this, parang, ang nangyayari sa mga gatong discussion is like a reminder na lang. Pero at the end of the day kasi parang sila pa rin talaga yung makakaalam dapat I feel that some people, hindi naman sa talagang natotolerate ng katawan nila. It's just that matagal lang magpakita at yung iba nga unti-unti, which is for me mas masakit nga at saka mas mahirap kasi 'di ba, for example, kung kunwari cumulatively sabi na lang natin yung gaya ng sa gluten, pwedeng yung iba mas kayang i-tolerate sa ngayon ng katawan pero cumulatively unti-unti na palang lumalabas. Ang problema, ang tagal mo nang kumakain ng pasta, hindi mo ngayon na-identify na yun yung cause kasi nga yung katawan mo ang bagal bago nagpakita ng symptom. To a point na parang hindi mo na ma-pinpoint na gluten yon kasi nga, ang tagal mo na rin kinakain. So parang wala namang nagbago, bakit ngayon lang to lumabas? Tapos diba meron tayong ganun, Doc Suzette, na kung yun yung cause, bakit ang tagal ko nang kinakain yan, ngayon lang to lumabas? Ayaw mo pa rin tanggapin, which is may ganon. Which is sa iba, mas maswerte. Kasi, meron kasi siyang content na it has lectin, which is an anti-nutrient, na hindi naman siya magta-take effect immediately. It would take some time bago siya mag-effect. So, I believe next week, ma-discuss natin ang more about the plant toxins and anti-nutrients. So, maiintindihan nyo next week on how the plant works inside our body. Everything about plants. Talagang everything about plants. Your plant eater, and you kind of... my take home for this is mag-start lang kayo with maging mindful kayo sa kinakain ninyo.
and maging intentional kayo sa kung anong kinakain ninyo. So remember those two things lang. Be mindful and be intentional doon sa kinakain ninyo. Hindi lang yung inisip nyo kakain kayo kasi nag-crave kayo. Hindi. Kasi over time, because sa pagkain nyo ng sobrang sweets or sobrang sugar, the body becomes toxic to the glucose, sa sugar, and then nagbabago yung neurotransmitters or yung hormones sa brain. So, hindi ko kayo masisisi if you cannot control the cravings because meron kasi neurologic factor yon, which is maiintindihan nyo later on. Kaya, be mindful and be intentional on what you eat para in a way, makombat ninyo yung changes sa brain ninyo, sa mga hormonal changes na nag-take effect na. And this has happened since long time ago na. Hindi ito just recently. Ngayon lang, yes. So everyone who's watching right now, no, I know parang talaga ba meat? Talaga ba? Kung ngayon na-overwhelm kayo kasi parang feeling nyo meat lang at saka fruit eater pala tayo dati. So, how much more pag diniscuss na namin yung plans next week? Baka parang biglang ayaw nyo. Di ba yung parang pagdating sa bisyo, halimbawa, or even sabihin natin sa drugs for instance, meron yung nakaka-resist sila in a way pag nadudun yung yung stimulus na yon or something na At meron din naman na talagang kumbaga sabihin natin napaka-weak or something na gano'n. Pero iba kasi yung sabi nga Doc, yung neurologic factor doon dahil yan minsan kahit napapasok ka gusto mo pa rin yung nangyayari sa iyo yun, parang yung pain. Sadista ba o masokista? Sadista o masokista? Saang part? Sadista ka ba o masokista ka? So, in a way. Anyhow, yun po, kung feeling nyo bitin pa, so yes. Don't worry. One thing that I know for sure, if you are watching right now, ibig sabihin you're curious. And masaya kami that you're curious because ibig sabihin nun, you want to know more or you want to know something. Maybe you're not in a health journey. Maybe you're parang having a condition na gusto mong mahanapan ng solusyon. Maybe hindi namin maibigay sa'yo ng directly yung solusyon. But by watching this, at least pwede mong pagtagpi-tagpiin yung bawat knowledge na narinig mo sa amin ngayon and decide for yourself. Because the reason why we're doing live is to ignite your curiosity, tapos pagalawin yung common sense, and mas maging kayo, parang critical thinker than just being passive na tanggap lang kayo ng tanggap ng mga information. Kasi yun yung pinakamahirap. And we also believe, ako personally, I believe, Sir Alan, na ang isang tao na mali ang information na alam ay walang pinagkaiba sa walang alam. Minsan, di mo alam kung alin ang mas mabuti. May alam ka na mali o wala ka na lang alam. Pero what we're doing right now is not to tell them that what we have are all facts. But there's something that they can find out themselves. Because if you have a body, may katawan ka, that you can try it on. If you ever tried everything else and they did not work for you, then at least we could give you something that you can be called as truth para sa sarili mo. Okay? Na pwede mong tawag dito, ma-discover kung yun yung fact para sa'yo, yun yung truth para dun sa condition mo. So, sa ngayon, nandito tayo sa design ng katawan natin, yung mas maganda para sa atin, or ano talaga tayo nakadesign. Inumpisahan natin to with this topic, guys, because we want to build this up. Because we want you to understand first na the food that we eat, yung basis kung ano ba talaga yung dapat na pumapasok sa bibig natin, has to, of course, match the anatomy and physiology of our body. Ibig sabihin, hindi lang tayo kumakain in a sense na tayo na mabusog. Hindi lang tayo kumakain in a sense na para tayo sumaya.
Kundi dapat yung kinakain na pinapasok natin sa katawan ay nagmamatch din siya doon sa mismong nagpoproseso. Kumbaga, hindi ka naman maglalagay siguro ng diesel kung ang makina mo ay panggasolina kasi masisira yon. Kumbaga. So, dapat ikaw, kung ano yung basis mo with your anatomy, kung paano ka talaga ginawa, kinreate, at paano yung katawan mo nagpa-process, yun din dapat yung kinakain mo. And somehow, nowadays, hindi na kasi ganun yung nangyayari. So, we're just going back, bringing you back to the evolution of how we are supposed to eat. So that at least, if you want to start over again, you can actually start to a point na bakit hindi natin gayahin. Sabi nga ni Sir Alan, why fix what is not broken? Kasi lagi niyang sinasabi yan eh. Bakit ba kasi natin sinisira or ay inaayos yung hindi naman talaga broken in the first place? Eh kaso broken na ngayon, Sir Alan. Ano na, nasira na, ginulo na, nasira na, parang gano'n eh. Hindi, come to think of it, siguro ang next question na lang din, so what went wrong? Parang gano'n. Ano ba ang nangyari? Di ba? Gano'n. Kaya nga, again, babalik lang ulit tayo. Kasi kung hindi naman yan physical injury or ano, di ba? Ang tawag yung congenital o ano yung mga term nila, di ba? Ang lagi lang talagang paggagalingan ng sakit, yung nanggagaling sa bibig, yung pinapasok sa bibig. Sabi nga nila, di ba? Every time we eat or drink something, dalawang bagay lang ang ginagawa natin. It's either we are actually feeding the disease or fighting it. So, yung pinapasok mo sa katawan mo, yan ba yung nagpapagaling sa'yo kung meron kang nararamdaman ngayon, di ba? Or, di ba? Yan ba yung wala ka nga nararamdaman, pero yun naman yung nagbibigay sa'yo later on. So, it's a matter of choice. So, okay, wag na natin hintayin yung what went wrong. What went wrong. So, kasi past tense na yun eh, di ba? So, dito tayo sa ano ngayon. So, let's try what should you do right? Yeah. Instead of what went wrong, dapat dun ka na, move forward ka na sa what should you be doing, right? So, next week, our topic, guys, para sa mga nanonood ngayon, para kayo ay magkaroon ng excitement naman na manood ulit. Next week, siguro, let's touch some of the evolutionary period, although na-touch na ni Doc Suzette, maganda rin na mapag-usapan lang ng kaunti until such time we can talk over plants. Like everything plants from the fiber, because fiber is still argument nowadays, kahit sa low carb community, do we need to eat fiber? What fiber is for? What happens when we don't eat fiber? I guess those are the questions that we need to answer because lagi kong nakikita pa rin na parang siya pa rin yung nagiging confusing na area when it comes to the diet. And of course, the anti-nutrients. So all plants tayo, like I said, we are not anti-plants because when you say anti-plants, no, ibig sabihin, galit ka doon or you find it. It's just that what we're talking is about optimal food for human. So, hindi natin sinasabi na tayo'y galit sa plants. There's no such thing as that. But what we're trying to teach you is to gain knowledge para sa ganun alam ninyo kung ano yung para sa inyo. But also, bago magtapos, we want to thank Sir Alan Cura because si Sir Alan has dedicated a lot of time for us. Actually, ni-reserve namin yung oras niya na parang, instead i-date mo yung asawa mo sa bakasyon mo tuwing Huwebes, kami mo nang i-date mo ha. Nakabook kami, di ba? May booking. Si Sir Alan ay may booking because it's my pleasure, of course, to help the community as always. And kami naman bilang mga abusada, syempre gustong-gusto namin yung mga ganyan ng aabuso. Lalo naman kung yung pang-aabuso namin ay makakatulong or makakapagbigay ng additional knowledge. Sa totoo lang, Sir Alan, hindi lang kayo nakapagbigay ng knowledge sa iba because basically there are stuffs in our discussion that were not touched in our previous studies as medical doctor. So,
alam namin that you always say din na you're not a doctor, but come to think of it, most of these topics are actually not medical. Like medical na tinouch talaga ng ganun siya ka ano. So all of us here are learners. All of us here are here for us to learn talaga. So Sir Alan, sobrang salamat talaga for tonight, and I hope next week, Sir Alan, all plants and evolutionary. So doon tayo doon na tayo sa exciting part. Sa dahon-dahon, no? Sa dahon-dahon. So, yun ang hihilingin ko sa'yo. So, good night po sa inyong lahat. Good night din, Sir Alan. Salamat. Si Doc Suzette, hindi na kinaya ng signal. See you again next time. Okay, Bye! see you. Okay, sige po. Bye! Ingat. God bless.